Mga buhay santos, welcome sa atong permanang CFD Dasdas Catholic Faith Defenders Defend Against Satanism. Ninihisgutan karon atong paghisgutan ni Musimson, Dr. Dave, researcher, author, and church doctor. Mudapit kaninyo, ninigato karon nga paghisgutan the first religious deception. Dunay 21 ka mga limbong religious deceptions o kini gihimo niadtong mi-revolt, niadtong mi-rebelde, niadtong mi-atake against the kingdom founded by God Himself. So dunay 21 ka mga limbong deceptions, and take note, si Satanas mao ang amahan sa mga limbong niining kalibutan. In the book of John chapter 8 verse 44, gipamatudan ni San Juan nga si Satanas mao ang amahan sa tanan nga mga butbot, mga bangka. Siya ang amahan sa mga limbong niining kalibutan. Nagkaroon, unsa ba ang role? Nasayod siya na gitukod sa Diyos ang iyang gingharian niining kalibutan, and that is the fulfillment sa gipanagna ni Propeta Daniel chapter 2 verse 44 nga iyang yun gatukon ang gingharian niining kalibutan ug walay laing gahom, walay gahom nga makaagaw niini. Ug kini maong gingharian muluntad hangtod sa hangtod. Take note, muluntad hangtod sa hangtod. Ug gani natuman ang gipanagna ni Propeta Daniel nga ang mga gingharian may sulod niining maong gingharian. In other words, the human governments in the world shall be absorbed by this kingdom. O kini na pamatutan sa diha nga napukan ang Roman Empire na isulod niining gingharian sa Diyos. And that marks the Roman Catholic Church. Nini putuha karon ang mga gobyerno sa kalibutan, posible ba nga masuyo niining gingharian sa Diyos? Yes, in the final destiny. In the last days period. In 1 Corinthians chapter 15, verse 24 to 25, nag-iwan si San Pablo, all religious and political authorities shall come to an end. Matapos kini. And everything shall be turned over to the Father. O ang amahan ngadto sa iyang anak. In the book of Hebrews chapter 1 verse 8, mingon ang amahan, ang imong trono o Diyos muluntad hangtod sa kanturan. Ang Second Plenary Council of the Philippines, in the Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines, ipadaya, nga moabot gayon ang kahigpitan sa panahari sa Diyos. Gitawag ka ng fullness of God's kingdom on earth. O si San Juan, ipapatugod ni Revelation chapter 11 verse 15, mingon si San Juan, na kining kalibutan will be transformed o mahimo na kini nga gingharian sa Diyos o ang Diyos mayuhari niining kalibutan hangtod sa hangtod walay katapusan. And that will come to matuman kini. Nagkaroon sa usa mahitabo nga mahimpit yun ang maghari sa Diyos ang mahitabo CFD Dasdas. Ngano? Phase 1, Catholic Faith Defenders. Apologetic defense. Dipinsahan, agsipahan,
ang gingharian nga gitukod sa Dios. Ug kana gipatik sa paragraph 222 sa Acts of the Conciliar Document sa Second Plenary Council of the Philippines, diin ang tanang mga parokya sa tibuok Pilipinas kamanduan sa Conciliar Document of the Second Plenary Council of the Philippines. Gimanduan ang mga kura paroko pag-organize sa mga Catholic faith defenders matag parokya. Ngano, mao kini ang modefensa batok sa mga limbong religious deceptions. Mao ni ang modefensa sa diha nga giatake ang gingharian, ang simbahan nga gitukod sa Dios. The role of the Catholic faith defenders is to defend the kingdom of God, to defend the church. That is the role of the Catholic faith defenders. Karon ang pangutana, is it enough to defend? Kung sa boxing pa, kulatahon ka, ibo ka man musagang, is it enough? Muda uba mo sa ka-boxer? Barrios versus Pacquiao? Muda uba sa Pacquiao kung igo lang siya musagang sa mga kinumo ni Barrios? Muda uba? No. Pero Catholic faith defenders defend, would defend. Is it enough? It's only phase 1. And phase 2 is das. Unsay das defend against Satanism, do all sanctifications. Ang phase 2 mga offense, meaning imo atubamon ang 21 ka mga deceptions, religious deceptions, mga limbong, mga inumo nga mi-atake batok sa gingharian sa Diyos. You have to face these 21 deceptions. Mga limbong, di naisalaan ang 1 billion ka mga Kristiyanos na narisilong itawon sa Protestantism. Karon, unsa pa'y buhaton niini? We have to identify the 21 religious deceptions. Mga limbong ito. And we will now pray sa mga pastors, tibuok kalibutan, and the followers of Protestantism. Ug unsa ba ang unang religious deception? Niya ang unang religious deception. Si San Juan misulat sa 1 Juan chapter 2 verse 18 to 29. Ang atong basahon 18 to 20 as main winter. Ug sa Ginoo ni San Juan, ni ang deception. Mga anak, doon lang ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo. Timan muabot ang kaaway ni Kristo. O kining kaaway ni Kristo, the Antichrist. In other words, ang makisangka bato sa gingharian nga gitukod sa Diyos are called Antichrist. Karon ang pangutana. Sa unsang paagi nga mailad ang mga tao. How to deceive the people so as to escape of being called Antichrist? Mauna mo in ang deception. Moabot ang limbong o kining
limbong deception. It is apparently correct but actually wrong. Ang limbong, tanawon nimo murag eksakto, pero dakong dili mao dakong sayo. Ang limbong deception is explained by St. Paul in 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Unsay giingon ni San Pablo? Deception ni Satanas. Makahimo siya sa ilang kaugalingon nga anghel sa kahayan, ang daghan ang mahisalaan. Satan can appear himself as an angel of light in order to deceive the people. Mao na ni deception. So, niya nakita karon giunsa ba nga malimbungan ang 1 billion ka mga Protestants, mga Christians, nga may protest against the kingdom of God, against the church that Christ has founded. Giunsa ba? Niya ang maong gipasigaan ni sa Roma. Nakatulog ka mo ng anhi ang kaaway ni Kristo. In other words, anti-Christ. Karon, kining magwali o Kristo, take note ha, niya ang 49,000 ka mga Protestant religious denominations. All are evangelizing Christ. Diba niya? Nagwali kini Kristo, praise the Lord, Jesus, tuo ka mo sa Diyos, maluwas. Pangutana, kining 49,000 ka mga Protestant religions, all together are protesting against the kingdom of God, against the church that Christ has founded. Kining tanan nga mga 49,000 ka mga Protestant religions nagwali sa ngalan ni Kristo. Are they called anti-Christ? Matawag ba sila o anti-Christ or pro-Christ? Mao kini ang atong pag-ismutan. Si San Juan mo'y ato na patubagon. Kung kining mi atake, kining mi rebelde, kining mi revolt, bato sa gingharian sa Diyos, matawag ba kining anti-Christ? Mingon si San Juan, my children, the end is here. You were told that the enemy of Christ, unsa man ang enemy of Christ? Anti-Christ. O dili ka enemy ni Kristo, you are pro-Christ. Apan kung enemy ka, kaaway ni Kristo, you are anti-Christ. Karon ang pangutana, nga nang ma-anti-Christ man, ang mga Protestante nga nagwalay ng sila ni Kristo. Nga nang ma-anti-Christ man, ang Jehovah's Witness, Iglesia ni Kristo, born again, Mormons, o tanan na 49,000 ka mga Protestant religions, nga nagwalay ng sila sa ngalan ni Kristo, ganun ma-anti-Christ man. Niya ang ipadayan ni San Juan. And now, being enemies of Christ have already appeared. And so we know that the end is near. These people really did not belong to our fellowship. And that is why they left us.
If they would have, if they had belonged to our fellowship, they would have stayed with us. But they left us so that it might be clear that none of them really belong to us. Unsay gipadayan o gitinaw ni San Juan nagaingon. Busa masiguro nato nga doon na kayo ang katapusan. Mibulag ka nato kining mga tawhana kay dili man silang tinuod nga sakop sa atong pundo. Unsa ba kining pundo nga gibutyan ni San Juan? It is the kingdom of God. It is the church that Christ has founded. Nining putuha kinsa ba ang mibulag? Mao kadtong mi-revolt against the kingdom of God. Mao kadtong mi-revolt, mi-bindi, mihawa, bato sa simbahan na gitukod ni Kristo. In the year 33 AD, Christ has founded the church. And that is the fulfillment of Daniel chapter 2 verse 44, the kingdom of God. Nining putuha, unsay ingon ni San Juan. Kung tinuod pa ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apang namiya sila aron mailhan gayon na sila dili kauban nato. This is the origin of Protestantism. Sa ilang pag-revolt, pag-rebelde, bato sa giharian sa Diyos. They protest against the Catholic Church, against the kingdom that God had founded. Nining putuha karon ang pangalan. Kinsa ba ang nag-leader nining pag-revolt, pag-protest against sa giharian sa Diyos? Sa gigaingonan nato, dunay duha ka tiil ang gihimong sukarangan sa father of Protestantism nga miribindi, may protest against the kingdom of God. Nga si Martin Luther nitong 1517. Si Martin Luther usa ka kanhi pare o niya naibog siya sa usa ka Madrid ni kawas nakikminyo na kanak sila kumuhunong ka mga a German priest, doctor of sacred theology, unya naghimog 95 theses. All were written to attack against the kingdom of God. Unya kakuhaan si Martin Luther kay doctor of sacred theology. Nini putuhan karon. Duha ka tiil ang iyang isutan. Sa 3rd century, usa ka pare nga si Arius miatake against the divinity of Christ. Na dili Diyos si Kristo. Unya, grupo na sa Arianism. Ikaduhang tiil nga gisukaran ni Martin Luther, usa ka Orthodox bishop sa Constantinople, outside of the Catholic Church, nga kini si Nestorius nga miatake batok sa mahal na Birhen. Nga sa mahal na Birhen, dili inahan ni Kristo na Diyos. Against Theotokos, against mahal na Birhen. O gininduha ka mga dagko nga pundasyon against Christ, take note against Christ nga kang Arius gisagop ni Martin Luther against Mother Mary nga nagpabugso ni Kristo niling kalibutan, Theotokos, gisagop ni Martin
lover. Karon, kining simbahan, kining gingharian nga gitukod ni Kristo. Mateo 16, 19, 18, 19. Gitagaan kining gahom. O bisan ka makayo, di makalumpa nini. And Christ gitagaan o teaching authority. Ang mga tinigyanan ni ining gingharian sa Diyos. Mateo 28, 19, ngadto sa 20. They were clothed with that teaching authority. Gitagaan o gahom sa pagtudlo. Karon niling tutuhan. Unsay nahitabo? Pag-revolt ni Martin Luther, wala na maminaw sa teaching authority. Close-minded. Closed door. O kining pag-revolt ni Martin Luther, mauli nahimo siyang amahan sa Protestantism. Karon, nganong anti-Christ man si Martin Luther? Nganong nga mga followers ni Martin Luther, 1 billion Protestants, mahimo mang anti-Christ? Ngayon, niya ang warning ni San Pablo. Sa 2 Corinto 11, versikulo 4, unsay gingon ni San Pablo. 2 Corinto 11, versikulo 4. Niya ang gingon ni San Pablo. Nagwali kamo og laing Hesus. Niya ang iyang gipadayan. Kay mudawat man kamudayon, niya tumuanha kaninyo nga magwali og laing Hesus nga dili maoy giwali namo. O gidawat ninyo ang usa ka espiritu nga dili mao ang Espiritu Santo o ang maayong balita nga lahi sa nagdawat ninyo. So ang Protestantism, ang misyon ni Martin Luther, the bright kunuhay, doctrine, secret theology, with 95 theses, all revolting against the kingdom of God. Nagatulong si Martin Luther, Bible alone, faith alone, grace alone, uban pa. Dito ang mga limpong. Nagasod ang mga limpong. Pagsud na sa mga limpong, mao kini ang warning ni San Pablo. Mudawat mudayon ni ining niribindi, batok ni ining gingharian sa Dios, nagwali nga sukwahi sa giwali sa mga apostoles. Because they are revolting against the kingdom of God, against the church, against the teaching authority. Karon nanong anti-Christ na. Mao ni gitawag og deception. Kita modritso ng tuog kay naging man nagwali ni Kristo. Tuotan ni Kristo. Pero ngano nga anti-Christ? Nita. It is other Jesus. Ngano nga other Jesus? Si San Pablo ni Pamatuko. Kolosas 1:18. Tibat pininyo kini. Kolosas 1:18. Si Kristo ang ulo sa simbahan. Christ is the head of the kingdom. Christ is the head of the church. And Christ cannot be separated from the mystical body which is the church. Dili mabuwag. Tibayin nyo. The head who is Christ cannot and can never be separated
from his body. And his body is the church, the mystical body of Christ, of which he has founded. Maunay dimandi. Gitungkol sa Diyos, Daniel 2:44. Pinaagi ni Kristo in his hypostatic union as true God and true man. Mateo 16:18-19. Gitungkol niya ang ginahayag di mo ang simbahan. O kining simbahan, Colossus 1:18, is the mystical body of Christ. It cannot be separated from Christ who is the head. Ang tibuok lawas, dunay ulo, dunay lawas. O kining lawas, mao ang simbahan, mystical body of Christ. Ang Christ is the head. Karon, giusa sa Protestantism, ginungguan si Jesus, cuts off the head. Mao nga nag-emphasize ni Martin Luther, Bible alone, faith alone, ang masud ang ilang wali, Christ alone, without the church. Forget the church. Forget the church. Kipunan sa born again sa 1930s, no religion, no religion, no religion. Para why church? No church, no church. Christ alone. Karon, unsa na itabo, di gugpa. O gining church is the kingdom of God. Gigupa. They are destroying the kingdom of God. O niining puntuha, pagputol na sa ulo, unsay nakitabo, is it the totality of divine plan? Is it the totality of divine will? Is it the totality of divine laws? No! Bungkap mo nga miingon si San Pablo sa 2 Corinto 11:14 nang wali og laing Hesus. This group of Protestants, 49,000 Protestant religions with their hundreds of thousands of pastors, are evangelizing another Jesus. Nga mga another Jesus, ulo ra, walay simbahan, cut off, incomplete, INC. Iglesia Cristo, uban pa. Mao na nakitawag og another Jesus. Miwarning si San Pablo, gidawat ninyo sa usa ka espiritu nga dili mao ang Espiritu Santo ug ang maayong balita nga lahi sa nadawat kaninyo. Separate, different, mao na ang limbong deception. Dili mao nga gikan sa Espiritu Santo, but gikan sa Espiritu Tonto. Matod pa ni Father Darwin Gitgano, CD, ang dili gikan sa Espiritu Santo, kung dili gikan sa Espiritu Tonto. Deception. Mao na ang giingon ni San Pablo 2 Corinto 11:14. Unsay giingon ni San Pablo 2 Corinto 11:14, o kini dili katingad-an. Kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag. No wonder even Satan can disguise himself to look like an angel of light. Tanawang ba mo, murag anghel yun. Mao na ang deception, mao na ang limbong nga nahitabo. And therefore, attacking, withdrawing,
against the kingdom of God is not through Christ, but it is deception. Usa ka limpong. In reality, they are religious anti-Christ. Protestantism is anti-Christ. Non-Christianity attacking against the kingdom of God is anti-Christ. Kasupa ni Kristo. Pangutana, nganong nahimong anti-Christ? Mauning ang first deception, it is because of the demon of pride. Garbo. Nganong nahimong Lucifer, nahimong ang demonyo si Lucifer? Tungod sa demon of pride. Garbo. O dunay 36 kapin ka mga operations ni demon of pride. Ang una, mao ang demon of rebellious pride. Pinakauna gayon nga lihok ni ining demon of rebellious pride nga usa ka limbong. Pangutana, si Martin Luther di ba biktima sa limbong? Wa ba mabiktima si Martin Luther niyang deception of the demon of rebellious pride? Pangutana, ang ato mga pinangga ng mga pusang pastors, wa ba mabiktima nining demon, deception of the demon of rebellious pride? Wa ba biktima? Ang rebellious pride, mauning klase sa garbo nga ang role niya pagrebelde batok sa kinarian sa Diyos. And it was done by priest Arius na tukol Arianism, merebelde batok sa pagka-Diyos ni Kristo. And this is followed by Iglesia ni Cristo, 1914, may rebelde batok sa pagka-Diyos ni Cristo. That is rebellious pride. Jehovah's Witness against the divinity of Christ. Niniputuhan karon, mao kini ang demon of rebellious pride. Pangutana, is there biblical proof nga si Satanas, demon of rebellious pride? Yes. Ang origin ni Satanas diha sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 14. Mingon siya, I will ascend into heaven. Gusto ko musaka ngadto sa langit. I will exalt, gusto ko nga ako yun mulabaw pa ko sa Ginoo. I will sit there, mulingkod ko, ilugan ko gaon ang Ginoo. Unya, I will ascend above the heights. Ako man mulabaw pa. And that is rebellious pride. Nining putuha, I will be like the Most High. Kining garbo, mo rebelde na, mo sabaw. The purpose of pride is to replace, pulihan ang gingharian sa Diyos. That is the purpose. Usurpation of authority to revolt, to usurp, mo sabaw sa gahong. Mo inom sa gahong. That is rebellious pride. Nang karon, si Martin Luther, unya nag-coordinate with the educational sector. Iyan ang ginunyaga, age of enlightenment. Kurumay, age of enlightenment. Nadalaga, kurumay sila. And this age of enlightenment, kahayag, is
the realization sa gibalad na o warning gibaod di sa Pablo sa 2 Corinto 11:14. Maghimo si Satanas na anghel sa kahayag. Age of Enlightenment. Nailang ba ang tibuok kalibutan? Yes. The whole world is deceived. Nailang ang tibuok kalibutan. And so, CFD does us. Defend against Satanism, do all sanctifications. Dili na mo defensa, mo offense na, mo box na ang CFD, meaning bungkagon kining demon of rebellious pride. Bungkagon kining demon sa garbo na mao'y bubukan punuhay nining gingharian sa Diyos o gipasaligan sa Daniel 2:44 nga walay makaagaw sa kahon. Mabukan ba si Lucifer? Yes, mabukan. Nganong mabukan? He is a demon of pride. Do na ba'y basis? Yes. Malakias 4, versikulo 1 ngadto sa 4. Mingon si Propeta Malakias sa katapusang panid sa kasaysayan sa kalibutan, tanang mga mapahitason, arrogant, pride, rebellious pride, tanang mga mapahitason, sunugon sa masadagami, uwalay mahibilin kanila. This demon of pride shall come to an end. Revelation chapter 12, verse 11. Bungkag kita sa dugo sa nating karniro o sa kamatuuran ng gitsangyaw niya. Ang dugo sa nating karniro na alamang kini sa transubstantiation at sa santos ng misa, exclusive only in the Christ-founded church, in the Catholic Church. O sa kamatuuran ng gisangyaw nila, mga ang apologetics. Mga dunay sila sa Birhen sa kalinaw o maayong panaw, Aurelio Peace and Good Voyage sa Kwasi Loon, Bohol, launched by the Paris Press Reverend Father Roy Riambunansa in support ni Father Darwin Gitgano na may spiritual director sa Catholic Faith Defenders Bohol. Pagasundan Hulyo 27 hangtod na sa Oktubre 2 niining tuiga 2025. Matag alas 2 hangtod sa alas 5 matag Domingo diha sa simbahan sa Birhen sa Kalinaw. May panaw mga Catholic Faith Defenders, mga kadagkuan sa Catholic Faith Defenders, mga mahimong speakers ini, labi na sa mga past presidents of the Catholic Faith Defenders, CFD mentors, apil ini, unang lecturer, ang mentor na maugi nag-agap ng mga himong CFD, si Father Darwin, nagtudlo, maunin nagtudlo sa tanang ng mga Catholic Faith Defenders, niya siya mag-usasa na biligo nag-agap kato siya ang Diyos pa sa Father Darwin. Nagsakay-sakay ng motor niya. Bisan asa sila magwali hangtod na nahimong pare si Father Darwin Gitgano. Ang mentor niya si Sir Alvin Agupita, co-founder sa CFD Dasdas sa Holy Trinity Parish sa Mangga. Siya ang first speaker karong Hulyo 27. So, ini putuhan ka rin. O sa mga hitabo ni mabungkag ba si Satanas? Yes. Bungkagon kining demon of deception. O diining tagan, mao na kini ang pagbungkag. Doon ay warning. O sa gingon ni sa mga warning. In the book of 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 11. Pagbantay mo kay kining mga anti-Christ
mugamit o deception, limbungan gamiton nga Christ kunuhay, pero ang tumong mo paghimong false teachings sa iyong kapanudlo. Unya kini sa iyong kapanudlo mo'y pag-atake batok sa gitudlo ni ining gingharian nga gitukod sa Dios. Ang mga apostoles ni warning diya sa buhat sa mga apostoles chapter 20 verse 30, giwarningan nga dunay mga false teachings. Giguba ang gitudlo ni ining church authorities sa simbahan. Gipuli ang wrong teachings sa mga Protestantism ng mga religions. Unya, master buruhay sila sa Bible. And therefore, the Catholic faith defenders mo patawag kaninyo for apologetic eschatological debates. Dipinsahan ang gingharian sa Diyos. Dunay warning si San Lucas chapter 11 verse 23 nga kini mga Protestantism mo inject kini mo wrong teachings ang tumong pagbungkag ni gingharian sa Diyos. Pagbungkag sa simbahan nga gitukod sa Diyos. Si San Juan may warning ang chapter 10 verse 1 against unauthorized religious deceptions, deceptive leaders. Mauni mga limpong. Lucas 17 versikulo 1 ngadto sa 3, limbong gihapon religious leaders. Mateo 15:14 giklaro na ni San Mateo. Kini karon nga mga anti-Christ nga nigamit og ngalan ni Kristo by attacking the mystical body of Christ, attacking the church, withdrawing from the church. Nagwali og laing Isus. Nagwali. Different teachings attacking against the church founded by Christ. Mauni ang mga buta. Ang mga anti-Christ, mga buta, nag-agap sa laing buta, silang duha mga hulog sa kanan. So, niining puntuhan karon sa may mahitabo niini. Ang mahitabo mao magbungkag ini, magbungkag. And niining puntuhan, this is the first religious deception. Demon of religious pride, demon of rebellious pride. Mauna si Lucifer. Unang meripildi. O ang pagripildi sa simbahan, pagripildi pato sa gingharian sa Diyos is a deception. O ang paggamit sa ngalan ng Kristo, pero sa paggamit sa ngalan ni Kristo, faith alone, Bible alone, grace alone, Christ alone, cut off the church. Way labot ang church. Usa kada kong limpong is a deception. And that is anti-Christ deception. And so, CFD does this. Mubuka ni ining first religious deception. At ani, unsa ang ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, hangtod sa ika-21 na religious deception. Malumpang kini o ang himpit na pagkari sa Diyos nining kalibutan. Revelation 12 verse 11 nag-ingon si San Juan, mudaog ang katawhan sa Diyos sa tubo sa ating karnero o sa kamatuuran ng isang Yahudiba. John 8:32, the truth shall set us free. Ang kamatuuran muhatod kanato sa kagawasan. Santos, 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 fear